eto pong mga bilyar na naman or negosyo na naman ng mga bilyar ang sangkot. Dahil kung titingnan nyo mga kababayan, napakaingay po ngayon ng balita about po do sa patutsada ni Miss Carla Abellana dito daw po mga kababayan sa serbisyo ng Prime Water ng mga bilyar. So ngayon, kung titingnan po natin, kung babasahin po natin itong balita galing po sa Newsco, sabi po dito mga kababayan, Carla Abellana nagpatutsada sa serbisyo ng Prime Water. Nakatanggap ng notice ang aktres na si Carla Abellana mula sa Prime Water matapos lamang madelay ang payment nito. Sa kanyang Instagram stories, nagpost si Carla ng natanggap ng notifikasyon mula sa Prime Water kung saan nakasaad na may we kindly follow up regarding the status of your payment. Kindly be informed of the disconnection scheduled today. So ngayon, ito po yung naging sagot mga kababayan ni Carla Abellana. Ipinakita rin ni Carla ang kanyang naging tugon. Okay lang po. Halos wala din naman po kayong supply na tubig everyday. So parang gano'n na din naman po. But anyways, here's the payment. Yan po yung sabi mga kababayan ni Carla Abellana. Especially isa pa mga kababayan, isa lamang si Carla Abellana sa mga personalidad na nagreklamo na sa hindi magandang serbisyo ng Prime Water na pag-aari ng pamilyang bilyar. So ito yung sinasabi ko sa inyo na talagang palpak mga kababayan ang serbisyo ng Prime Water ng mga bilyar. Kaya nga kung matatandaan po ninyo nung panahon ng eleksyon na sinasabi ni Camille Villar na ayusin po niya ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino, isang malaking kalokohan po yon. Bakit mga kababayan? Kasi unang-una, paano po niya aayusin ang buhay ng mga kababayang Pilipino po natin kung simple lamang po yung patubig nila, hindi pa nila kayang ayusin. 'Di ba? Yung negosyo nga nila hindi nila kayang ayusin para makapagbigay ng magandang serbisyo sa mga kababayang Pilipino po natin. Ang isa pa diyan mga kababayan, bukod po sa isyu ng Prime Water or palpak na serbisyo ng Prime Water, kung babasahin po natin mga kababayan, ito pong nakita nating balita galing po dito sa Abante. I think ilang araw na rin lumabas ito pong balitang ito na kung saan mga kababayan, ito daw pong bilyar Firm Sipcor, tagilid daw po kay PBBM sa Siquijor. Blackout mga kababayan. So ibig sabihin, yung isang negosyo ng mga bilyar na nagbibigay ng kuryente dyan po sa Siquijor, medyo tagilid mga kababayan sa presidente kasi nga palpak din ng serbisyo. So ngayon sabi po dito sa Abante, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kasalukuyang niriripaso ang kontratang pinasok ng Siquijor Island Power Corporation o itong tinatawag na SIPCOR sa Province of Siquijor Electric Cooperative Incorporated o itong tinatawag mga kababayan na Procelco. Kaugnay ito sa malaking problema ng Siquijor sa kawalan ng kuryente. Biruin nyo negosyo ng mga bilyar to mga kababayan. Yung Prime Water po nila, palpak yung serbisyo, walang halos na dumadaloy na tubig, especially dyan po sa mga kababayan natin sa Bulacan at dyan po sa bandang Tagaytay na napasok ng Prime Water. And then mga kababayan, dito naman po sa Siquijor, kung titingnan yung mabuti, palpak din ang serbisyo ng negosyo ng mga bilyar pagdating po sa pagbibigay ng kuryente. Ano po, so ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Ipinag-utos ni Marcos na unahin munang solusyonan ang kawalan ng kuryente sa Siquijor bago harapin kung sino ang nagpabaya at dapat managot sa dinaranas na power crisis ng mga taga-Siquijor. Ito daw yung sabi ni PBBM, fix the problem, not the blame. Kasi sinasabi, sinong dapat managot diyan? O sige, pero ayusin muna natin yung problema, wika ng Pangulo sa kanyang podcast kung saan tinalakay nito ang problema ng kuryente dyan po sa Siquijor. Binigyan din ng Pangulo na prioridad ngayon na makapag-deliver ng kuryente sa bawat bahay. Sabi pa dito mga kababayan, gayunpaman, tiniyak ng Pangulo na may mananagot sa power crisis ng Siquijor. So sino yung pwedeng managot? Di napakalinaw naman mga kababayan na ang mga bilyar. Dahil unang-una, negosyo po nila yan. Kaso nga lang, ang problema, palpak yung serbisyo ng kanilang negosyo. Sabi pa dito mga kababayan, nire-renew na namin, pero alam mo, like any contract, kung non-compliant ka
that breaks the contract. Babala ni Pangulong Marcos. Una nang nagpatawag ng public hearing ang Energy Regulatory Commission or etong ERC sa Hulyo 3 upang imbestigahan ang power crisis sa naturang lalawigan. Pag-aari ng mga bilyar ang SIPCOR, mga kababayan. So hindi ba nahihiya ang mga bilyar dito na yung presidente na ang umaayos ng problema ng kanilang pinasok na negosyo? Biruin nyo, mga kababayan, dapat ang mag-aayos ng problemang ito, kung tutuusin, ang mga bilyar kasi negosyo po nila ito. Pero ang gumagawa ng paraan para maayos yung supply ng kuryente dyan po sa Siquijor ay walang iba kung hindi ang presidente. Dahil kung pakikinggan po natin at panonoorin natin, mga kababayan, itong nakita nating balita na kung saan yung unang batch ng ipinangakong power generator set ni PBBM sa Siquijor dumating na po. So ibig sabihin, ang presidente na ang nagtatrabaho at gumagawa ng solusyon sa palpak na serbisyo ng negosyo ng mga bilyar. Ganun ba, mga kababayan? Si Presidente Marcos na ang gumagawa ng solusyon dito po sa ginawang problema ng negosyo ng mga bilyar dyan po sa Siquijor. So ngayon, pakinggan po natin ito pong nakita nating balita. Asahan na ang maayos na supply ng kuryente sa Siquijor. Dumating na kasi sa probinsya ang unang batch ng ipinangakong power generator sets ng pamahalaan. Bukod sa kuryente, ay tinututukan din ang supply ng tubig sa lugar. Ang sentro ng balitang yan mula kay Kenneth Pasyente live. Yes, Aljo, agarang aksyon ang ginawa ng pamahalaan ukol sa problema sa kuryente sa Siquijor Islands. Yan ay matapos ang personal na pagbisita doon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kamakailan. Kasunod ng direktiba ng Pangulo Aljo, dumating na sa probinsya ang unang batch ng ipinangakong power generator sets ng pamahalaan. May kapasidad itong aabot sa 1 megawatt na malaking tulong para kahit paano ay maibsan ang problema sa supply ng kuryente sa lugar. Sana naman makaramdam ang mga bilyar. Sana naman makaramdam ang mga bilyar, mga kababayan. Kasi unang-una, si Pangulong Ferdinand Marcos na ang gumagawa ng paraan para tugunan yung pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin pagdating sa usapin ng supply ng kuryente dyan po sa Siquijor. Na kung tutuusin, mga kababayan, hindi naman po kailangan kasi nga unang-una naandyan po ang SIPCOR. Pero dahil nga palpak, mga kababayan, ang SIPCOR ng mga bilyar, ang gobyerno na ni PBBM ang umayos ng problema na ginawa ng mga bilyar, mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nitong June 11, 2025, personal na binisita ng Pangulo ang Siquijor at naramdaman niya ang hirap ng mga residente rito. Dahil sa kakulangan ng power supply na nagiging sanhi ng malawakang brownout sa lugar. At dahil kulang sa power supply, problema na rin ang supply ng tubig. Sino ba ang hindi madidismaya? Ngayong gabi naman, Aljo, inaasahang darating ang 2 pang 2 megawatt genset mula sa Palawan. At target na ma-install at mapagana ito sa loob ng 48 hours. Ano ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr.? Dapat makumpleto ang installation at commissioning nito bago sumapit ang June 15 upang maabot ang buong kapasidad ng supply ng kuryente para sa mga tahanan at kabuhayan sa isla. Sana makaramdam yung mga bilyar dyan. Kasi si PBBM na ang umaayos nung iniwan yung problema. Kita nyo nga, mga kababayan, kung gaano kabait ang presidente po natin. Dahil nga sa kagustuhan ni PBBM na matugunan yung pangangailangan ng mga kababayan Pilipino po natin dyan sa Siquijor, siya na po ang gumawa ng paraan para kahit papaano mapagaan yung buhay ng mga kababayan Pilipino po natin dyan. Nasaglip na kung tutuusin, ang mga bilyar ang gumagawa ng paraan kasi unang-una kumikita sila Negosyo nila yan. Hindi naman po libre yung ibinibigay nilang kuryente dyan po sa Siquijor. Yan po ay binabayaran ng mga residente po doon. And then, mga kababayan, kung babalikan din po natin yung issue ng prime water, dapat inaayos din nila ang serbisyo po nila kasi unang-una, nagbabayad yung mga consumers ng negosyo po nila.
Ibig sabihin, yung mga tao na sinusuplayan ng tubig ng Prime Water, nagbabayad po yan ng tama. Napakahirap naman mga kababayan na magbabayad ka ng tama kung hindi naman tama yung serbisyo ng Prime Water. Ganon din mga kababayan dito. Dapat inaayos ng mga bilyar yung kanilang negosyo. Kaya nga sila nagnegosyo at kaya ginawa nila yung negosyo na yan kasi nga para masuplayan ng kuryente yung mga kababayan Pilipino po natin dyan sa Siquijor. Pero pagkapalpak mga kababayan, ang negosyo nila dapat talaga na ripasuhin na ng presidente mga kababayan yung kontrata ng SIPCOR. Po dito sa Siquijor mga kababayan, dahil unang-una kung hindi na maayos yung serbisyo, tama naman yung laging sinasabi ng presidente, out ka na. At hahanap na lamang ng mga maayos dyan na mga negosyante na kayang tugunan yung pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Bukod sa kuryente, tinugunan na rin ng pamahalaan sa pangunguna ng Local Water Utilities Administration o LUWA ang problema sa tubig sa lugar. Ayon sa ahensya, nakipag-ugnayan na raw sila sa mga water district para matiyak na makapagbibigay ng tubig sa mga residente roon. They have already agreed that they will lend a water lorry, and a genset. Dadali na yun sa Siquijor Island. Note that we also have identified a water source para pagkukunan ng tubig ng water lorry na yun. And the genset na ipapadala doon is only for water operations. So iba pa to doon sa pinadala ng NEA and iba pang relief gensets doon. Malugod ding ibinalita ng LUWA na may supply na ng tubig ang dalawang eskwelahan sa Malolos, Bulacan, diba? Matapos ang direktiba ng Pangulo na tugunan nito. Tinutugunan na rin daw sa ngayon ang problema sa tubig ng isang eskwelahan sa San Miguel, Bulacan. Ang issue naman po doon hindi siya konektado doon sa main distribution line ng water district. Partly, nasa isang deep well lang po na oversaturated na ng demand. Ang nangyari po ngayon, right now, kinukumpuni at para malagay na mismo sa distribution line ng water district to ensure that there's enough pressure for water to flow effectively para naman sa tamang sanitation sa needs ng mga estudyante. Aljo, ibinahagi naman ng... Baka sabihin na naman ng mga didishit dyan, especially nung reyna ninyo na si Fiona, baka sabihin na naman na hindi, namumulitika lang yan, pinupolitika lang ang mga bilyar, kaya kaya ganyan ang ginagawa ng Marcos administration. Mga bobo, hindi ganyan. Kasi unang-una, kung titingnan nyo mga kababayan, ang intensyon talaga ng presidente ay tugunan ang pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin at pagaanin ang pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin na nasa laylayan ng lipunan ng Pilipinas. Ng LUWA na ongoing yung ginagawa nilang investigasyon patungkol sa mga issue na bumabalot sa Prime Water at asahan ng araw ang resulta niyan sa mga susunod na araw. Ano mo ng latest? Balik sa'yo, Aljo. Ayan mga kababayan. Kita nyo sana makaramdam ang mga bilyar sa ginagawa ng presidente dahil unang-una mga kababayan, hindi naman pwedeng kabig lang sila ng kabig. Dapat kung marunong silang kumabig sa mga kababayang Pilipino po natin, dapat marunong din silang magbigay ng magandang serbisyo at dekalidad na serbisyo sa mga kababayang Pilipino po natin. Hindi pwede yung maniningil ka pero hindi naman maayos yung serbisyo mo. Hindi naman pwede na kukuha ka ng bill pero hindi naman maayos yung serbisyo ng negosyo mo. So ngayon dapat ang gawin ng mga bilyar, ayusin po nila ang takbo ng kanilang negosyo at magbigay po sila ng kalidad na serbisyo sa mga kababayang Pilipino po natin. So yan yung isang patunay mga kababayan na yung sinasabi ni Camille Villar na ayusin niya ang buhay ng mga kababayang Pilipino po natin, hindi po totoo yan. Dahil kung totoo yan mga kababayan, sana inumpisahan po nila yan sa negosyo po nila. Sana mga kababayan, ang ginawa nila, inayos po nila mga kababayan yung negosyo nila na makapagbigay sana ng dekalidad na serbisyo sa mga kababayang Pilipino po natin. So by the way, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan sa topic na yan na kung saan mga kababayan, yung negosyo ng mga bilyar na dapat inaayos nila na makapagbigay ng dekalidad na serbisyo, si PBBM na po
ang gumagawa ng paraan para nang sa ganon matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin dyan po sa Siquijor.